Salamat po, Panginoon, lagi kayong may pagtanggap sa amin. Salamat po, O Diyos, aming Ama. Lagi mo kami nililinis at pinatatawad sa aming mga kasalanan. Alam mo po ang aming mga kahinaan, alam mo po ang aming mga pagsalansang, Panginoon. Pinapaayos po namin sa inyo ang aming mga puso sa oras na ito, Lord God. Kasi nais ka naming maranasan, nais po naming awitan ka, nais naming parangalan ka, Panginoon. Nais po namin kumuha ng lakas sa inyo. Nais po namin magtagumpay sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Kaya mula sa aming mga pagkakasala, kami po yung hihingi ng kapatawaran. At salamat po, Lord, laging may nakalaang pagpapatawad kayo sa inyong mga anak, sa aming mga anak, Panginoon. Salamat po. Alam po namin na kami po ay inyong pinatawad sa aming mga kasalanan. At ngayon, inihanda po namin, inaayos po namin sa inyong aming mga puso, O God. Tanggapin mo po ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba sa umagang ito, O God. Ang aming mga buhay, ang aming mga kaloob, Panginoon, sa araw na ito. Ang aming puso, ang aming isip, Lord God. Hallelujah. Nais ka namin papurihan. Nais ka namin sambahin sa umagang ito, O God. Palayain mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Bigyan mo po kami ngayon ng isang buhay na pagpupuri at pagsamba sa umagang ito. Ito po ang aming naisin, ito po ang nais namin gawin sa inyo, Ama. Hallelujah! Salamat po, Diyos. Binibigay po namin sa inyo ang mataas na papuri, mataas na pagsamba, malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah. Lord, ang aming mga puso patuloy namin itinatalaga sa iyo, Panginoon. Likhaan mo kami, Panginoon, ng pusong sumasamba sa iyo, Panginoon. Yung pusong tapat, Panginoon. Yung pusong nakakasunod sa iyong kalooban, Panginoon. At kung hindi man kami naandoon sa kalagayang iyon, Panginoon, this is
standing as we read the scripture for today. Please read, please read with me from the book of Daniel chapter 3, verses 24 to 29. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, "Weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire?" They replied, "Certainly, your majesty." He said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods." Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here." So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Then Nebuchadnezzar said, "Praise be to God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants." They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Atin pong i-welcome ang ating speaker for today, Pastor June Oropesa. Sige po, makakaupo muna po tayo. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Pwede po bang pakilingon ng inyong mga katabi? Ang inyong pong mga nasa likod, kung merong nasa harap, pakitapik, pakisabi, good morning. Welcome sa Blessed Hope. Ayan. Kung ngayon nyo lang po nakita or nakatabi, kunin nyo po ang pangalan, kaibiganin, siguraduhin babalik next week. Amen? Amen. Hallelujah. This month, we are walking in the series of True Worship. Sabi mo, True Worship. Yan. And before the Father's Day special sermon, Pastor Levy already shared to us a full sermon to start our series on worship. Last time it was, sino po ang character na pinag-usapan po natin? Nako, nalimutan. Hindi ko napansin eh. Sino po? Hala, last week lang po yun. Nalimutan na. Hindi rin napansin. Sino po? May anak. Umakyat sa bundok. Ayun, si Abraham. Ay, sabi mo sa katabi mo, napansin mo na. Si Abraham po ang ating pinag-usapan. First topic of true worship, how he worshiped the Lord. Walang iba, ang Panginoon lamang. Amen. And for today, eto, 3 pangalan. Pakinggan yung maigi. Para pag tinanong po next week, hindi mo sasabihin na, ay, hindi ko napansin. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Ayan. Sino nga po yung 3 kabataang lalaki? Si Shadrach, Meshach,
at Abednego. Ayan. Tatanong po yan next Sunday. Nako. And this sermon for this morning is entitled, The Results of True Worship. The Results of True Worship. And we will be taking this from the book of Daniel, chapter 3. Later po, sa inyo pong mga cell group or sa inyo pong pagbubulay-bulay, gusto ko pong basahin nyo ang buong chapter 3 ng book of Daniel. Ayan. Assignment ulit ni Pastor. Basahin nyo po ang buong chapter 3 ng book of Daniel. Ayan. Para po pag binalikan nyo, kapag pinag-usapan po ninyo sa inyong mga cell group, meron po tayong background nung buong chapter 3 po ng Daniel. Masarap po pagkwentuhan pag alam natin yung mga pinanggalingan ng pangyayari. But for now, let's have a quick prayer. Sandali po tayo manalangin. Aming Diyos na buhay, salamat Panginoon sa pagdadala po sa amin sa lugar na ito ng ligtas. Salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong kabutihan. Kami po ay nagagalak sapagkat punong-puno ka ng biyaya sa aming buhay, O Diyos. Sa oras pong ito, kami po ay makikinig, kami po ay tatanggap mula sa iyo. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, at turuan mo kami sa umagang ito, O Diyos. Wala pong ibang may tataas na pangalan, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus, sa lugar na ito. Maghari ka sa aming buhay, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Now, let me just give you po a quick background. Ano ba nangyayari sa chapter 3? Okay? Kasi po, kung titingnan ninyo, nasa later part na ng chapter 3, yung atin pong binasa po ni Pastor Rasmin kanina po, no? In the beginning of book of chapter 3, si King Nebuchadnezzar ay nagpatayo po ng isang, sabihin natin, rebulto. Okay? Nagpatayo siya ng isang Diyos-Diyosan. Okay? And meron siyang decree. Meron siyang utos sa buong bayan. Okay? Sabi niya, lahat, kahit sino ka pa, kapag narinig mo yung mga instrument tumunog, okay, may mga lista po ng instrument na binigay. Kapag tumunog to, wala kang ibang gagawin kundi ang lumuhod at sumamba dito sa pinagawa ko. During that time, ang Israel po nasa Babylon. Okay? Sila ay exiled. Sila po ay nasakop. Kaya during this time, pati sila, okay? Pati sila kasali. Pag to tumunog, pag narinig nyo to, lahat kayo sasamba. Lahat kayo yuyukod sa pinagawa kong rebulto. Okay? Yun po yung utos niya. Ngayon, merong mga dumating na mga astrology people, mga hindi sila naniniwala sa Diyos, kundi kung saan-saan sila naniniwala. At napansin nila kasi itong si Shadrach, Meshach at Abednego, mga kabataan na Hebrew, kapag tumutunog po yung mga instrument, hindi sila lumuluhod. Hindi sila sumasamba. Kaya ang ginawa nila, sabi nila dun sa hari, kaya Haring Nebuchadnezzar, ang haring walang katulad. Inuuto-uto nila, syempre, para yung mga hari noon, pag ginaganito, natutuwa sila. Tapos lahat ng kasunod mong sasabihin, paniniwalaan na nila. So, kung ano-anong papuri sinabi nila, pagkatapos sinabi nila, napansin lang namin na merong 3 lalaki na Hebreyo na hindi sumusunod dito sa inutos mo. Na sa tuwing tumutunog yung flauta, yung harp, yung ganitong instrumento, lahat pag tumutunog, hindi sila sumusunod, hindi sila sumasamba doon sa rebultong ginawa mo, pinagawa mo. Medyo naginit ulo ni Haring Nebuchadnezzar. Sige, patawag niyo sila. Patawag niyo sila. Dating sila. Sabi ni Haring Nebuchadnezzar,
Kayong tatlo, sabi nitong mga to, hindi daw kayo lumuluhod kapag tumutunog ang mga instrumento at hindi kayo sumasamba sa rebultong pinagawa ko. Totoo ba yon? Alam niyo po, sabi ng tatlong kabataan, hindi po namin dedepensahan ng aming sarili. Dahil hindi po talaga kami sasamba sa rebultong ipinagawa mo. Sabi pa nila, ang aming Diyos na aming sinasamba ay iligtas kami maging sa kamay mo, mahal na hari. Dagdag pa nila, at kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong yan. Galit yung hari. Ganon. Sige, patapon nyo yan. Doon sa pugon. Alam niyo po yung pugon? Pugon. Yung mga nasa alam na alam yan, yung pugon. Yung mga medyo bata-bata. Ang pugon ay, sa English ay oven. Tama po, no? Ayan, oven. Pero noon, yung oven kasi na alam natin ngayon, yung di baba na lang. Dati, ang pugon, gawa po sa bato. Bato po yan. Okay? Sa uling, yung iba. Ayan, lalagyan ng uling, lalagyan ng kahoy. Ayan. Luluto ng pandesal, luluto ng ganito, ganyan, iba-ibang pagkain. Ang pandesal na gawa sa pugon, ay napakasarap. Nakaabot pa po ako. Yung pandesal na galing sa pugon, nagawa sa pugon, napakasarap. Nakaabot po ako niyan. Pero yung taong nilagay sa pugon, yun. Nung panahon po nila, meron silang pugon na pangparusa. Alam niyo po ang ginawa ng hari? Sige, painitin niyo ng makapitong ulit. 7 times. So, kung sa pugon na normal, masusunog ka na, alam niyo po kung gaano to kainit? Nasa bungad pa lang, hindi pa nila tapos painitin. Yung mga nagpapainit, nasa bungad pa lang, sunog. Sunog. Ganon kainit yung pugon. Nung nasunog yung nagpapainit, sabi nung hari, okay na yan. Mamamatay na sila dyan. Nasunog na yung nagpapainit eh. O sige, ipasok nyo. Hinagis yung tatlo. Sinara yung pugon. At ito na po yung passage nating binasa. Nagulat yung hari. Bakit merong anino ng tao sa loob? At 4 sila. 4 sila. Now from this passage, we will be able to see 3, sabi mo 3 results of a true worship. What happens when we worship the Lord? What is the result when we truly worship the Lord? Ano bang may bubunga ng isang tunay na pagsamba? Okay? Are you ready? So yung sa katabi mo, ready ka na? Ilagay sa pugon? The result of true worship are, number 1, God is seen in you. God is seen in you. Verses 24 to 25 of Daniel chapter 3. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, "Weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire?" They replied, "Certainly, Your Majesty." He said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound, unharmed. And the 4th looks like a son of the gods." Church, when we truly worship the Lord, people will always see God. See that God is with you and God is in you. Kapag totoo ang worship,
visible ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kahit hindi ka pa magkwento, hindi ka pa nagsisimulang magkwento, alam na nilang kasama mo ang Diyos. There's a special favor that when you truly worship the Lord, may isang special favor na nasa iyo at yun ay kasama mo ang Diyos. At visible ang Diyos. Anywhere you go, kahit saan ka pumunta, pag nakakita ka ng taong worshiper, evident din po ang bakas ng pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Bawat kilos, bawat galaw, kita mo ang Diyos. You'll know it. Makikita mo. 3 lang yung pinasok nila sa loob ng pugon. 3 lang, mga kapatid. Pero ang visible dun sa hari, 4. At hindi lang basta 4. Na-recognize ni King Nebuchadnezzar na anak ng Diyos yun. He recognized, anak ng Diyos yun. Na-recognize niya. Wala naman, pwede namang, anino lang din ng tao. But what King Nebuchadnezzar right there saw is not just someone is with them. Hindi niya sinabing, 4 na sila. Tapos wala na. Hindi. Ang sinabi niya, 4 sila. Tapos yung nadagdag, parang anak ng Diyos. Kapag totoo po ang ating pagsamba, visible si Jesus. Visible po ang Panginoon sa ating buhay. Totoo kasi yung pagsamba. Kaya totoo din yung Diyos na sumama sa kanila. Gusto mo samahan ka ng tunay na Diyos? Gawin mong tunay ang pagsamba. May nagsasabong pa po ba? Kasi kung nagsasabong pa po tayo, ibang Kristo ang kasama mo. Pero kung gusto mong tunay na Kristo, kapatid, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, tunay na Kristo sasama sa iyo. Hindi ka lang sa arena ilalaban yan, pati sa buhay. Mga kapatid, alam niyo po, madali pong pekein ang pagsamba sa mata ng mga tao. Madali po yung pekein. Pero ibang klase ang tunay na pagsamba. Dahil kahit ang hindi naniniwala sa Diyos, nakikita ang Diyos na kasama mo. Pag tunay ang pagsamba, makikita ng hindi naniniwala sa Diyos, ang Diyos na sinasamba mo. It is impossible, bakit? Kasi it is impossible na hindi sasamahan ng Diyos ang tunay na sumasamba. Gusto ng Diyos yan. Kinagigiliwan niya yan. Kaya talagang sasamahan niya yan, kahit pa sa paglakad sa apoy. Dahil gustong-gusto niya na tayo ay sumasamba sa Kanya. Walang mainit na apoy o malalim na dagat ang hindi ka sasamahan ng Diyos basta totoo ang pagsamba mo. But you know what's amazing about God? Listen, kahit paminsan hindi po totoo yung pagsamba natin, at parang tingin natin, nagagawa natin siyang dayain, alam niyo po, tumatayo pa din ang Diyos sa tabi natin sa panahon na kailangan natin siya. Kahit alam ng Diyos na hindi totoo itong pagsamba ng anak ko eh. Hindi ito eh. Totoo pa rin yung pagsama niya. Kahit ganun, God still stands with you even you cannot worship genuinely. Why is that? Tanungin mo ako bakit. Tanungin niyo po ako bakit. It is because He is good and gracious. It is because of His goodness. It is because of His grace. Mabait kasi ang Diyos. Mabuti kasi ang Diyos. Kahit matigas ang ulo natin, paminsan, sasamahan ka pa rin. Showing us na hindi mo kayang i-earn ang pagsama ng Diyos. Church, hindi dahil tama ang pagsamba mo, ibig sabihin,
Okay, tama pagsamba niya, samahan ko siya. At sasamahan lang kita pag tama ang pagsamba mo. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po ganun ang Diyos. Sinasamahan ka ng Panginoon, hindi dahil proper ang pagsamba mo, kundi kasi mabuti siya. And because of that, we worship Him all the more. Dahil kahit hindi ka tapat, kadalasan, kahit tayo ay pumapalpak-palpak, sinasamahan pa rin tayo ng Diyos. All because He is good. And you cannot earn that. Pero gusto mo ng consistent na pagsama ng Diyos? Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo? Ibuhay mo para sa Diyos ang buhay mo? Maniwala ka sa akin. Kahit ikaw mismo mamamangha ka sa pagsama ng Diyos sa iyo araw-araw. Itong katotohanan po na ito, na sinasamahan tayo ng Diyos kahit minsan hindi proper ang pagsamba natin. Ito yung nagpo-push sa atin. Nasambahin ng tama at totoo ang ating Panginoon. Kasi ganun kagrabe yung kabutihan niya. Ganun kagrabe yung grace ng Panginoon. Di natin deserve, pero palagi siyang tatayo na kasama natin. Yun yung nagpo-push sa'yo. Hindi ko to deserve, Lord. Pero salamat, sinasamahan mo ako. And eventually, nagiging tama na yung pagsamba mo. And this is the result of a genuine worship. The visible presence of God with you. Tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba ang Diyos? Nakikita ko ang Diyos. Parang sinusundo ka na, kapatid. Nakikita ko ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, nakikita ko ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin si Lord for that? Number 2, sabi po natin, number 1, one of the results of a genuine worship, God is seen in you. Nakikita ang Diyos sa buhay mo. Number 2, God saves and showers His favor in you. Verse 26, Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire, they saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire in them. Church, God does not just simply come to be with you. He makes sure that you are safe. Totoo po yung init ng pugon. Kasi habang pinapainit po nila, sa sobrang init niya nga, sabi nga po ng Bible, kahit yung nagpapainit, nasunog. So it was impossible to get out of that fire alive. Kung ikaw ay naipasok doon, malamang kahit buto, wala na. Kahit buto po, mapupulbo ka sa sobrang init ng pugon na yon. Totoo po yung init. But look at this 3 young men. Unscathed, unharmed, hindi po sila nag-amoy usok. Amoy mo yung katabi mo. Bagong ligo yan eh. Hindi yan amoy usok. Mga kapatid, yun nga lang 5 minutes lang na napabayaan mo yung sinampay mo habang may kapitbahay kang nagsiga ng dahon.
lalaban mo na ulit eh. Di ba? O, konti lang nag-agree. Kadalasan pa mga nanay. Kapag po yan, nausukan ng konti, 5 minutes. Matagal po ang 5 minutes. Ibabalik mo yan. Lalaban mo yan. Lalaban ulit. Kasi amoy na amoy mo na yung usok. Gusto mo ba amoy usok? Smoked? ang masarap lang na smoked ay yung mga steak, yung mga tinapa, yan. Yung mga pork belly na naging, ano yun? Sa Ilocos. Magnet, ganun. Yun lang yung masarap na smoke. Pero ikaw, amoy smoked? Pahig ka nun? Hindi ka mapahig nun. Kung yung 5 minuto, sa damit mo, lalaban mo ulit kasi amoy usok. Mga kapatid, ito pa kaya, hindi sila nagamoy usok. Ipinasok mismo sila sa loob ng pugon, hindi man lang nagamoy usok. Grabe namang protection yun. Imposible naman yan, pastor. Fantasy ata yan. Mga kapatid, hindi po fantasy ang Bible. Yun ngang pagkakahati ng dagat. Pinaniniwalaan natin. At marami na rin nagpatunay na nangyari. Yung 40 days, 40 nights na binaha ang buong mundo. Hanggang ngayon, marami rin nagpapatunay na nangyari. Bakit hindi natin paniniwalaan ang pagkakaligtas ng Diyos sa 3 kabataang to? Mga kapatid, pagkasama mo ang Diyos, wala talagang imposible. Wala talagang imposible. Mamamangha ka talaga. At lalo na kung totoong worshiper ka, talaga ka naman. God loves to pour His salvation and favor on people who worships genuinely. Pag tunay ang pagsamba mo, buhos talaga ng Diyos ang pabor. Look at Abraham. Look at the patriarchs. Paano ibinuhos ng Diyos ang yaman at biyaya niya? Pumapalya-palya pa yan. Yung asawa ko po, lagi kong sinasabihan yan. Lagi ko siyang binibiro. Alam mo ikaw, paborito ka ng Diyos. Lagi ko sinasabi sa kanya, favorite ka ni Lord. Lagi. Tapos nagagalit siya. Pag ikaw nagpe-pray, madalas yes ang sagot sa'yo. Pag ako, madalas no. Tapos madalas, yung no sa akin, yes sa'yo. Or kahit ako yung nauna, ikaw yung nauuna, tapos kasunod lagi ako. Sabi ko, paborito ka ng Diyos. Way back college, sa unang may sponsor. Nung bumalik siya, siya din may sponsor. Ako na naiwan dun, wala man lang lumapit eh. Nung nag-work na po kami dito sa current work namin ngayon, nauna akong pumasok, pero sa unang na-promote. I saw all of those favors and more that God poured on her. And even on the people around her. But when we got married, you know what? I saw it. I saw that very little worshiper in her. Kapag nag-uusap po kami at nagpaplano ng mga bagay-bagay, ako po, very aggressive ako. Let's work on it. Ngayon na. Ngayon na. Pero she always say, hayaan mo lang. Kung sa atin yan, sa atin yan. Kung hindi, may ibang gusto ang Diyos. The total dependence and the acknowledgement of God's sovereignty, doon ko natutunan sa simpleng pamamaraan niya ng pagsamba. Kaya pala. And so I learned that God will start doing unimaginable things in your life
when you start worshiping, casting down all your weaknesses, even your strength, and you just simply allow God to work simply in your life. Ganun lang. You just let God work and pave your way. Minsan yung strength natin, kalaban din natin pala. Alam nyo ba yon? Minsan yung strength mo ang nagpapabagal sa pag-usad mo. Kasi imbes na ilagay sa kamay ng Diyos, ilalagay ko sa kamay ko. Kasi tingin ko, alam ko kung ano yung gagawin ko. But lo and behold, hindi pala yun yung plano ng Diyos. And so, yung strength na dapat mong nag-push forward sa'yo, yun yung humila sa'yo pababa. In the end of the day, look at what these people did. Did the three young men did anything pagkahagis sa kanila sa pugon? Wala. Nothing. All we know is that they only worship one true God. Yun lang. Meron lang silang sinasambang nag-iisang Diyos na buhay. Pero nung inagis sila, wala. Hindi nga sila nagpumiglas. So, listen. In the most dangerous situations, in situations where there is nothing to do, you present yourself to God with a heart that worships in spirit and in truth, and just simply be ready for His salvation and favor. Sometimes, the best thing to do is to do nothing. To do nothing but only believe what God will do. Pero paano po ito, Pastor? Nahihirapan ako mag-worship. Kasi natatakot ako. Kasi hindi ko talaga kaya dahil nagkakasala ako, nagkakamali talaga ako. Let me tell you this. God will still save you and He will still pour His favor on you. In fact, He came to save us even when we cannot worship Him. The Lord came to us first when we cannot worship. He made the way so that we can worship. In the end of the day, you see, pati pagsamba na ibinibigay natin sa Diyos, sa Kanya pa din galing. Sa Kanya pa din po galing. Because God saves and gives favor not because we can worship. Kasi ang totoo, we cannot. Still, it is because of His goodness and grace. Amen. And so, ito ang magiging force natin para tayo ay makasamba ng totoo, ng tunay sa ating Panginoon. At dahan-dahan, sa tulong pa din ng grasya at kabutihan ng Diyos, ay masamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. People who genuinely worship God, saves and showers His favor upon them. Number 3, God is glorified through you. Verse 28 to 29, Then Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent His angel and rescued His servants. They trusted in Him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego
be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. Walang ibang Diyos ang makapagliligtas tulad nito. God's work, God can work freely when we worship freely. And when He works freely, He is being glorified through His works in our lives. Dahil malaya ang Diyos kumilos sa buhay mo, nagagawa niya ang mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya sa pamamagitan mo. Ito mga kapatid, ang isa sa pinakamalaki nating pribilehiyo. Ang magamit po ng Diyos para sa ikatataas ng pangalan niya. Privilege po ito. Na sa pamamagitan mo, maitataas ang pangalan ng Diyos. Ay si ano? Malapit sa Diyos yan. Kaya ganyan ang buhay niyan. Pinagpala ng Diyos yan. Nakakahanga ang ginagawa ng Diyos sa buhay niyan. Ay si ano? O, dati palaaway yan. Ngayon lahat kaibigan niya na. Ini-invite niya lahat sa church. Si ano? Dati luwa na mata niyan. Adik na adik yan eh. Alam mo, ano? Tingnan mo ngayon, singkit na. Singkit pala yan. Eh kasi lumapit sa Diyos eh. Nagbago buhay. Tumigil. Kalahin mo yun, singkit ka pala. Tingnan mo yung katabi mo, singkit ka pala. Si ano, di na chismosa yan. Nahihiya nga kami kapag nagkakwento yan kasi puro Jesus, Jesus. Hindi na tungkol kay paring ano, kay maring ano. Puro Jesus, Jesus na. Yun ang pinakamagandang chismis, mga kapatid. Kasi yun ang chismis na totoo. Ang iniligtas sila ng Panginoon at iniibig sila ng ating Panginoon. You see? Sa tuwing ang buhay natin, nilalagay natin sa pagsamba, nagsisimula pong magbago ang buhay natin. Pati ang kwento ng mga taong nasa paligid natin, nag-iiba na din. Bakit? Kasi nag-glorify si Lord sa pamamagitan mo. Nung nilabas yung 3 kabataang lalaki sa pugon, nag-iba yung pakikitungo ng hari. Nag-iba pati yung decree, yung utos. Dati, sambahin niyo itong ginawa kong ginto. Dati, galit na galit sa kanila. Ngayon, halos buhatin sila sa sobrang tuwa ng hari. At ipinag-utos niya sa lahat na wala silang ibang sasambahin, kundi ang Diyos na 3 kabataang to. Si Yahweh lang ang sasambahin. Hallelujah! And so God was glorified. Amen? Eh di nag-glorify nila ang Panginoon. Nag-glorify ang Diyos sa pamamagitan nila. You know what, church? This is one of our biggest privilege. Pribilehiyo po ito. Ang maitaas ang pangalan ng Diyos sa buhay natin. Ang maging kagamit-gamit ang mga buhay natin sa Diyos. Di ba ito yung desire natin? Di ba ito yung gusto natin? Panginoon, gamitin mo ako. Amen. Naghahanap po tayo ng ministry. Lord, gusto kong magpagamit sa iyo sa pamamagitan ng ministry. Pero gusto ko yung simpleng ministry lang. Hindi po kasi talaga ako makapaglaan ng oras sa practice, sa paglilinis, at mga ano pang ministry na pwede kong gawin sa church. Pero gusto ko talaga maglingkod. Gusto mo? Gusto niyo po talaga? Yung buhay po natin, ibuhay mo yan sa pagsamba. Maniwala ka sa akin. Gusto mo ng ministry? Yung buhay mo, ibuhay mo sa pagsamba. At hayaan mong marami ang makakita. Kasi mga kapatid, kapag ang buhay natin, binuhay natin sa pagsamba, maniwala ka sa akin, yan ang isa sa pinakamagandang ministry na pwede mong gawin. Kasi po dyan sa ministry na yan, ang dami pong naliligtas dyan.
Ang dami pong nakakilala sa Panginoon. Kasi nakikita nila sa buhay mo, Diyos ang kumikilos sa buhay nito. Hindi to basta hindi yan swerte. Po kayo maniniwala sa swerte? Malas yun. Kayo maniniwala sa mga swerte-swerte na yan? Malas yan. Hindi yan, sasabihin, hindi swerte to. Kasi hindi ganito ang swerte. Ang swerte po, hindi nakakapagbago ng buhay hanggang kaluluwa. Diyos lang ang nakakapagbago ng buhay hanggang kaluluwa. At yung pagbabago po na nagagawa nun, na nakikita rin ng iba, yun din po ang magdadala sa kanila sa Panginoon. Let God be glorified through the genuine worship that you do in your life. Amen? And this is where I will end. Mga kapatid, ang sarap po tanggapin ng mga pagpapala, resulta ng tunay na pagsamba sa ating Diyos. Amen? Very comforting at nagbibigay po ito sa atin ng higit na lakas ng loob para ipagpatuloy ang pagsamba natin. Pero mga kapatid, may gusto kong balikan. Bago yung ilagay sila sa pugon, gusto kong balikan yung sinabi ng 3 kabataan. Gusto kong balikan yung unang harap nila doon sa hari. In verse 17, they said, pakinggan niyo po if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Nandito ba siya? Yan. The God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. Ang faith nila, ililigtas kami ng Diyos na sinasamba namin. Diyan sa apoy, at kahit sa kamay niyo po, sabi nila. Pero mas gusto ko yung verse 18. Basahin ko yung verse 18, dahan-dahan But, even if He does not, we want you to know that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. You know what? Listen, true worship remains even God does not do what you expect Him to do. Gusto mo makita ang tunay na pagsamba? Humanap ka ng taong nanalangin ng kagalingan pero hindi gumaling. Humanap ka ng taong humingi ng yaman pero naghirap. Humanap ka ng taong hindi na ibigay yung gusto niya. At minsan pati yung tingin niyang kailangan niya, pero hindi tumigil sa pagsamba. Maghanap ka ng ganong tao, makakita ka ng tunay na pagsamba. Church, ang daling sumamba kapag lahat tingin mo na ibibigay sa'yo. Pero ang hirap sumamba pag yung hinihingi mo hindi binigay. But you know what? That's one of God's favorite worship. Yung pagsamba na hindi buhat sa pusong pinagbigyan, kundi buhat lang sa pusong purely nagtitiwala sa Diyos. Kapag may sakit ka at hindi ka gumaling, kapag may hiningi kang hindi binigay, pag may gusto kong mangyari at tingin mo makakabuti para sa'yo at hindi niya yung ginawa, kapag may pangarap kang hindi pinagkaloob, ito ang tanong, sasamba ka pa rin ba? Will you still worship in spirit and in truth?
Just like what I've said, worship is easy kapag lahat nakuha mo. Kapag yes ang sagot sa panalangin mo. Pero paano pag no? Ang level ng pagsamba mo, kapag okay ang lahat, ay pareho pa din ba sa level ng pagsamba mo kapag gumuguho ang lahat? I love how David understands worship. Pakinggan niyo po ito. In Psalms chapter 51, verse 16 to 17 hanggang 19. Listen, this is a very, very wonderful understanding of worship. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. Listen, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Then you will delight in the sacrifices of the righteous, in burnt offerings offered whole. Then bulls will be offered on your altar. Hindi po masokista ang Diyos. God is not a masochist. Hindi po siya nakakakita ng pleasure kapag nasasaktan tayo o nahihirapan tayo. Pero alam niyo po kung bakit? Kung bakit mas gusto ng Diyos na ang offering natin ay broken spirit? Simple lang. Kasi po tayong mga tao, mas totoo. Kapag broken tayo. Tayong mga tao, mas totoo kapag wasak yung pagkatao natin. Tayong tao, mas nakakaharap tayo at mas humaharap tayo ng totoo kapag hindi tayo okay. In fact, humaharap lang talaga tayo kadalasan pag hindi okay. Church, listen to this. Ang mga bagay na sinasabi natin at ginagawa natin tuwing tayo ay wasak, kaysa sa mga bagay na sinasabi natin at ginagawa natin kapag tayo ay okay, ay mas totoo sa harapan ng Diyos. Doon po mas nakikita ng Diyos ang katotohanan sa likod ng pagsamba natin. Listen, if you want to enjoy the results of true worship, then you just simply go and worship with spirit and in truth. Pwede pong posibleng dayain ang sarili mo, pero hindi po natin madadaya ang Diyos pagdating sa pagsamba. You know what? Ang panalangin ko po ngayong umaga, nawa maging tunay palagi ang ating pagsamba. Ibigay man ng Diyos ang gusto mo o hindi. Kasi it takes a broken spirit to fully be able to worship God genuinely and openly. So go on. If you want to experience the full result of a true worship, simple lang. Pero mahirap. You have to worship in spirit and in truth. Tayo po tayong lahat. Lapit tayo sa Panginoon. Gusto ko po na sumamba tayo sa ating Panginoon sa oras na ito. Napakaganda nung lyrics nitong kantang to. Napakasimple ng mga salitang ginamit niya. Sabi nung verse 1, pwede ba ilagay natin dyan? Ng second song po. Be with you. Yan, so, sandali lang po. Gusto ko damdamin natin, sandali, yung bawat pagkakasabi ng lyrics. Kasi napakasimple lang. Napakasimple ng words na ginamit niya. Pero napakatotoo. Ilagay niyo nga po sa verse 1. Sabi po dito, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you, in God, we find our peace. In God, we find our comfort when we are weak.
We trust in storms, in seas, in fire, in whatever circumstance it is. God is faithful. Amen? Amen. He is faithful. Amen? Hallelujah. So He is faithful whether He gives you what you want or He does not give you what you want. He is still faithful. Amen? Amen. Hear the glory. Amen. Siya ang ating glory. Siya ang ating tagapagtaas ng ating mga ulo. Siya ang ating righteousness. May we worship the Lord this morning. Just simply, plainly worship the Lord. Truly within our hearts. Pwede ba yun, mga kapatid? Hallelujah. Let us worship Jesus. Oh, we worship you. Trust in
Truly, there is none like you, Jesus. Sa pagsama sa amin, sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, sa pag-ibig sa amin, kahit hindi kami karapat-dapat, salamat, Panginoon. And in this, we worship you, Almighty God. Ito po ang aming push. Ito po ang puwersang nagtutulak sa amin na sumamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. We may have seen multiple times, again and again, in front of you, God. Subalit salamat sapagkat tinatanggap mo pa rin ang aming pagsamba. Gaano man ito kakulang, gaano man ito karumi, salamat dahil tinatanggap mo ang aming pagsamba. We have nothing to give you, Lord. Sapagkat lahat ng aming ibinibigay sa iyo ay galing rin naman sa iyo. Kaya kami po ay punong-puno ng pasasalamat at pagsamba sa iyo, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Isa po ang aming dalangin sa aming buhay, O Diyos. Patuloy mong pagharian ang aming mga buhay, Panginoon. Sa gayon, dahan-dahan, unti-unti, mahihayon ito, Panginoon, sa nais mo sa aming mga buhay, O Diyos. Sa mga susunod na araw, susunod pang mga panahon, kami po ay sasamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Hallelujah. 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 Sinasamba ka namin, Panginoon. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Yes, God. I worship you, Almighty God. There is none like you. We worship you, 'cause there is none like you. Oh, we worship you, 'cause there is none like you. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay bilang tanda ng pagtanggap sa ating Diyos? Hallelujah. Pagpalain ka ng Diyos, ng ating Ama na lumikha ng lahat, inihanda ang lahat sa mundong ito bago tayo likhain. Pagpalain ka ng higit sa lahat ng iyong inaasahan, higit sa lahat ng iyong pangangailangan. Palain ka ng Diyos Amang mahabagin. Palain ka ng kanyang anak na si Jesus na namatay sa krus para ibigyan tayo ng kaligtasan. Pagpalain ka ng kanyang dugo at linisin tayo sa
sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagpalain ka ng kanyang anak na si Jesus. Pagpalain tayo ng banal na Espiritu. Samahan ka niya saan ka man pumunta. Pagpalain niya ang tatapakan ng iyong mga paa. Pagpalain niya ang mga bagay na hahawakan ng iyong mga kamay. At pagpalain niya ang bawat salitang lalabas sa iyong mga bibig na maging pagpapala ka saan ka man pumunta at makapagdulot ng kaligtasan sa buhay ng iba. Pagpalain tayo ng banal na Espiritu na lagi nating kasama. Sa Diyos na makagagawa ng higit sa kaya nating isipin at gawin, ay ating ipinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba. Maghari ka sa aming buhay, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Tayo po ay dadako na sa ating giving. Ayan. Let me share this verse to you sa Proverbs 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ayan. Kaya po, when we are giving our tithes and offerings, we are honoring the Lord. And nakikita po yan ng Panginoon on how we honor Him. Regardless of the amount that we give, pero sa kung gaano tayo katapat sa Kanya. And in return po niyan, God will also honor our faith. And He will bless us with overflowing favors and blessings. Ayan po, sa mga wala pa rin pong envelopes, pwede po magtaas ng kamay at bibigyan po tayo ng mga ushers ng envelopes. Ayan, sige po, hawakan po natin ang ating mga envelopes and pag-pray po natin. Hallelujah, Lord God, maraming salamat po sa pagpapala at patuloy mo kaming turuan na maging tapat at sa pagpabalik ng kaloob sa iyo. Lord, we thank you for the provision, sa kalakasan na kaloob mo sa amin araw-araw, sa pag-iingat mo sa amin at sa aming mga pamilya. Lord, we give back our tithes and offering to give worship and honor unto you. We give back the highest glory and praise to you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, ay dadaan sa magkabilang gilid at lalabas po tayo sa ating center aisle.